Narito na ang PTV Balita ngayon. Inatasan ng Department of Transportation ang lahat ng airline na siguraduhin na ipapaalam ang timely at accurate flight status ng kanilang mga pasahero. Ayon sa DOTR, alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin na convenient at hassle-free ang mga biyahe. Paalala pa ng DOTR, ang delayed o anumang pagbabago sa flight ng isang pasahero ay nagdudulot ng malaking abala. Batay sa Air Passenger Bill of Rights, obligado ang mga airline na agarang ipagbigay alam sa mga pasahero ang anumang pagbabago, delay o kanselasyon ng flight at magbigay ng lahat ng posibleng tulong sa mga naaapektuhan, kabilang ang opsyon ng agarang refund. Patuloy na nagsaliksik ang Department of Energy ng mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya sa bansa. Sa ikalawang pagkakataon, nagsagawa ang DOE ng reconnaissance survey sa Palawan upang tuklasin ang potensyal ng white hydrogen, isang likas sa pinagmulan ng enerhiya na may mababang carbon footprint mula sa mga hot spring at rock formation sa Sofronia Española, Nara at Puerto Princesa City. Nangolekta ang technical team ng mga sample. Layo nitong makapagbigay ng datos at kaalaman na makatutulong sa pagbuo ng bagong renewable energy. Alamin naman natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nagpasidaan ang usa ka non-profit organization sa mga ginikanan aron nga maprotektahan ang ilang anak ug dili maabuso ang mga hulagway sa mga bata o dili mabiktima sa online sexual abuse and exploitation of children. Gani sa kasamtangan makaalarma sumala pa ang nagkataas nga kaso niini karon dili lang dinhi sa riyon apan lakip na sa ubang parte sa nasod. Base sa datos sa mga organisasyon, ana sa 11 ka mga kaso bahin niini ang natala sa Davao Region karong tuiga. Dugang sab sa maong organisasyon nga na-alarma sila sanglit, dunay mga ginikanan ang wala nasayod sa online sexual abuse of exploitation of children. Nasayran sab nga usa ang Pilipinas sa mga nagunang suppliers, mga hulagway sa mga bata nga ginabaligya ngadto sa mga pedophile. Busa aron nga dili magamit sa daotang binuhatan ang mga hulagway sa mga bata ang ngayang naka-private ang settings sa social media account. Siguruhon sab nga dili ibutang ang mga importanteng detalye o impormasyon online. Dili sab angay nga mag-post og mga malisyosong hulagway o picture nga walay sanina ang bata. Likayan sab ang pag-send og hulagway sa mga bata ug uban pa. Padayon ang pagpalambo sa durian industry dinhi sa Mindanao, partikular na dinhi sa Davao Region. Bisan pa man sa epekto sa klima ug ubos nga ani, lig-on gihapon ang lokal ug internasyonal nga merkado sa mga prutas. Gipaniguro sa Bureau of Plant Industry Davao nga subay sa ilang mandato ilang ginatutukan ang food safety, kalidad ug export certification sa durian. Gikinahanglan sa bang certificate of registration sa matag durian farm aron nga masiguro nga luwas gikan sa peste ug sakit ang mga prutas. Matud sa Durian Exporters Association of the Philippines nga kinahanglang uniform ang kalidad sa durian gikan sa tukmang maturity stage, handling hangtod sa packaging aron nga malikayan ang rejection sa international market. Dugang pa nga importante ang padayon nga training sa mga durian farmers aron nga mas mapalambo pa ang kalidad sa durian ug matuman ang international standards. Subay niini gipaybalusab sa Agricultural Training Institute Davao Region nga nagapadayon ang ilang paghanyag og training pati na techno demonstration sa mga mag-uuma kabahin sa saktong bunga, maturity stage ug post-harvest handling sa durian. One of the frontline services of ATI is conduct trainings, then techno demonstration or technology demonstration through the learning sites for agriculture, then provision of IEC materials, then farm business advisory. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang at yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.